Hi guys! This is John and Joyce Vlog. And for today's video nga guys, ay ipapakita namin sa inyo yung mga kaganapan last week nung nanguha kami ng lansones. At ang una namin ginawa ay bumili muna kami ng kahon na gagamitin dahil paglalagyan ito nung makukunin namin na lansones. Mabuti na nga lang dahil maganda yung panahon sa mga oras na ito at hindi umulan. Dahil guys, kapag umuulan po ay hindi magandang manguha ng lansones dahil namamasa ito. At sa parte nga pong ito ay habang ginagayak ni Tito ang hagdan ay si Karang naman na inaayos niya yung tali na gagamitin niya sa kanyang pangunguha. At tingnan nyo naman po yung unang puno na papag-akyatan ni Karang, tunay nga po na sobrang taas. At bago siya umakyat sa hagdan ay inaayos muna niya yung mga tali na gagamitin niya kapag nangunguha na siya ng lansones. At dito nga po ay nag-umpisa na siya sa pangunguha ng lansones. At makikita nyo nga dito guys ay meron po siyang dalawang tali. At mamaya nga po ay i-explain ko sa inyo kung para saan yung mga tali na yan. At makikita nyo naman guys, kahit nga po sobrang taas ng puno na yan ay talaga namang napakadaming bunga. At kung makikita nyo nga po, yes po, tabing lawa lang po yung kanilang pinapagkunan dahil baba lang po ito ng bahay ni Karang. At habang ako nga guys ay ganito na nagbibideo ay talaga naman pong ako ay kinakabahan dahil nga po ay baka mahulog. Nung makaakyat na nga si Karang ay si Tito naman ay pumunta dito sa kabilang lansones at dito naman daw siya mangunguha. Mas mababa nga pala ang punong ito kumpara dun sa pinapagkunan ni Karang dahil mas mataas yun. Tingnan nyo naman po ang mga bunga, talaga namang naninilaw sa mga puno dahil po sobrang dami. At sa parting ito nga guys ay patuloy pong nangunguha si Karang habang ako naman nandun sa kabilang tabi at iniintay ko yung kanilang mga makukuha. Papakihin nga pala ito bago ilagay sa kahon para ready na. Aalisin dito yung mga hilaw at saka mga reject. At syempre naman guys, ang hirap naman pag tititigan mo lang ito. Syempre titikim din tayo pero ang nangyari guys, hindi na po tikim yan, talagang lamo na guys. Ang lansones nga pala na ito ay Davao guys, kaya naman talagang tingnan nyo naman po ang mukha. Talagang hindi mahitsurahan pero talaga namang napili pa at kakain ulit. Alam nyo naman guys, kapag may mga ganitong pagkakataon ay talagang dapat sulitin nyo dahil once a year lang naman nagkakaroon ng lansones. Makikita nyo naman po si Karang, ayan talaga namang tudo ang akyat ay. Sanay guys yan mag-aakyat, talaga pong nyug lang ata ang hindi niyang kayang akyatin. At sa parting ito nga guys ay malapit na silang makaisang kahon. Pasensya na nga kayo guys, ang ingay po nung aking voice record dahil nga po naulan. At ito na nga guys yung dalawang tali na sinasabi ko sa inyo kanina. Yung kulay brown na tali guys ay inilalagay ni Karang sa kanyang katawan at itinatali sa puno para kung sakali man na mahulog siya ay nakatabitin lang siya. At yung yellow green naman na tali ay nakalagay sa tigad para ito yung ipapangbaba para sa mga nakuhang lansones sa taas. Mas madaling gamitin ito para nga po mas madaling maibaba yung mga nakuhang lansones. Kumpara guys sa bababa si Karang para ilagay yung mga nakuhang lansones tapos babalik ulit sa taas. At ito nga po yung mga paraan para madaling makapanguha ng lansones. Ay, fagade. Okay lang. Para sa pera. Yun guys, wala na kami sa kilig era. Nasa mukhang pera na kami guys. At sa parting ito nga po ay nandito na din si Tita at tulong na kaming dalawa para sa pagpapaki nitong mga lansones. After naman po makapagpahinga ay bumalik na din agad si Karang sa pangunguha ng lansones. Bali nga po lumipat na sila ng puno. Lumipat na sila sa katabing puno ng pinapagkunan nila kanina. At tingnan nyo naman guys, ganyan po talaga kahirap, ganyan ang sakripisyo na ginagawa para lang makakuha ng mga prutas. Kaya naman po saludo ako sa lahat ng farmers natin. At tingnan nyo naman guys, talaga pong tanaw na tanaw lang yung lawa dito sa pinapagkunan nila ng lansones. At kanina nga po ay nakita ko na ang daming naglaglagan na lansones habang namimitas si Karang, kaya naman bumaba ako at pinagkukuha ko. Dahil nga po malapit lang yung puno ng durian sa may lansones, ay nakakita pa nga ako ng durian din At sabi ko nga maglalakad-lakad pa ako dahil baka may makita pa ako. At tama nga, may nakita pa akong dalawa. O diba nakatatlo pa kami? At nung sumunod din sa akin si Tita dito sa baba, nakakita pa din siya ng 4. O diba nakakita kami ng 7 durian. At alam nyo ba guys, dito sa bukid, hindi ka dito maghihirap kapag talagang masipag ka magtanim. Kapag marunong ka magpalaki at mag-alaga ng halaman ay talagang hindi ka magugutom. Are you hungry? Ari pa pala magaling nga sa katawan. Ayan pa yan no? Isa? Yan. Yun ano ba gayon na andun pa? Tingnan pa din. Ayun, nalaglag. Pagkababangan ni Karang, ayan, uminom lang siya ng tubig at bumalik na din siya sa pangatlong puno na kanilang papagkunan. At tingnan nyo naman po, 3 puno pa lang ng Davao ang aming napapagkunan ay halos makaka-4 na kahon na kami. At ito naman si Tito, utay-utay niyang hinahakot yung mga nakakuhang lansones ni Karang. Dahil nga po, medyo malayo yung aming pwesto dun sa bagong puno na kanilang pinapagkunan. Kung ikukumpara nga po nung nakaraang taon ay mas maraming bunga ang mga lansones ni Karang. At sa parte nga pong ito ay malapit nang matapos dahil po makaka-4 na kahon na.
Naipaki na namin ng ayos ni Tita Yan, napilian na ng mga hilaw at reject at ready to go na talaga. At nagpupuno na nga lang po ng huling kahon at tapos na po sila karang. Bali guys, nasa kalahating kahon na yon at kalahati na lang ang kailangan para tuluyang mapuno. At habang naghihintay nga ako ay pumasyal muna ako dito sa may tabing lawa. At sa parteng ito nga guys, ay ito na po yung last batch ng mga pinanguhan ni Nakarang. At tingnan nyo nga po, talagang aba ang pagkakaganda, ang pagkakalaki at ang haba ng mga buwigan. At andito naman po ulit kami, aba ay nangangain ulit ng reject. Dito naman po, after mapatas ng ayos yung mga lansones ay nagsimula na nga pong ayusin at lagyan ng tape. Nilalagyan ng tape yung kahon para maayos na dalhin at hindi ito mahirap isakay sa motor. At tingnan nyo naman guys, halos 4 na puno lang po ng dabaw ang nakuna niyan, pero tingnan nyo po at nakarami. Dahil nga po sobrang lalaki ng dabaw ay mabilis makapuno ng mga kahon. Parte nga pong ito ay tinawag na ni Karang yung kanyang pinsan para magpatulong sa pagdadrop ng mga lansones. Bali guys, ang mangyayari ay tig-isa silang dala sa motor at bali magdadalawang balik lang sila. Mabuti nga po at hindi maulan at maganda ang panahon at hindi maputik ang daan. After nga pong hakutin ay nilagay na nila sa kanilang motor at para itali na ito. Kaya naman guys, konting tips lang, habang mga bata pa po kayo ay magtanim na agad kayo ng lansones at aba naman ay pagdating ng panahon ay di ganito din po kayo, marami din kayong maaani. Kaya naman po, thank you kay Lord sa maraming bunga at sa maraming ani taon-taon. Kaya naman po, thank you Lord sa lahat ng blessings. And yun lamang guys for today's video. Salamat po sa inyong panonood.